no traditional media report. Misyonaryo sinipa sa mukha, ayun, hindi lumalabas sa traditional media po yan. Paraan po ng traditional media po ay selection and how do you say it? Selective memory po ang kanilang ni-report, yung gusto lang nilang may omission, yun, merong omission, selection and commission. Yung omission po, yun ang napaka-importante tulad nito, no traditional media report. Omitted po yung insidente na sinipa po yung misyonaryo ng KOJC. Ano? Ganyan po ang paraan po nila. Omission, 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 and selection, selection, selection ng kanilang gustong makita lang po ng publiko. Okay, next segment po ay yung fake news ni GMA7 at yung kanyang huwad na laban sa fake news. Sabi ng Manila Standard na pag-aari po ni Romualdez, Martin Romualdez, media, academe, COMELEC join in fight against disinformation. Samantalang yung academe, ayan po, yung mga academe na tinutukoy po niya, I think sila Haydarian nandiyan. And COMELEC hanggang ngayon po hindi natin malinaw kung ano talagang totoo dyan sa election machinery or equipment na kinontrata po nila. Anyway, nandiyan po ang ilang mga pangalan, no? Ang mga kasama po, fake news covenant daw signing are Inquirer President, and alam naman natin na Inquirer po, American vehicle po, American perspective lang ang nilalabas po, puro disinformation. Si Attorney Rudyard Arbolado daw, o Bolero siguro talaga ito. Manila Bulletin na wala naman pong laman po, Sunny Coloma na utusan po ni GMA, Gloria Macapagal Arroyo Jr., no? Isang corrupt din po na alagad po ni Gloria Macapagal Arroyo. Manila Times Chairman and Executive Officer Klink, medyo nagbabalanse po ang Manila Times pero talagang killing pa rin po sa Amerikano. Alam naman po natin na kailangan magbalanse po yung mga dyaryo. Kung magbalanse po, okay na yun sa atin. Kahit na 1/10 lang po ang binibigay na oportunidad sa atin kumpara doon sa mga American perspective na kanilang ipinapublish po. Alam naman natin yan eh. And Manila Standard yan, pag-aari po ni Martin Romualdez po yan, no? Okay, Rappler, Facts First, mga pinupuntahan po ng National Endowment for Democracy yan, join Panata kontra fake news daw sila. Yan. So, bistado po kayo, Manila Standard, Rolly Estabilio, siyempre kilala natin ang mga editors po niyan. Daily Tribune, President Willie Fernandez, ayan po, PR man po yan, no? At for sale po yan. Pero kahit paano nakakasingit po tayo ng kaunti sa ibang mga opinion writers po dyan. Malaya Chief Executive Officer Antonio. Yes? Hindi pala yan ang tunay na pangalan ni Dan Fernandez. Yung tunay na pangalan, nakalimutan ko, Mabaho. Ganyan ba? But si Willie Fern. Screen name pala niyan, Leche na yan. Ganyan. Okay. Business Mirror Publisher Antonio C. Cabangon. Okay. Anyway, lahat yan po, kontrolado po ng financial oligarchy po ng Pilipinas at syempre through that yung ating mga tinatawag na Western Financial Mafia and America. Panata kontra fake news, media, civil society, link arms versus disinformation. Samantalang sila po ang talagang source ng disinformation. Sunod-sununan po sa kanlurang information, warfare po, laban po sa katahimikan po ng mundo. Okay, and syempre yung research, meron pang no traditional media report. Misyonaryo sinipa sa mukha, ayun, hindi lumalabas sa traditional media po yan. Paraan po ng traditional media po ay selection and how do you say it? Selective memory po ang kanilang ni-report, yung gusto lang nilang
May omission yun, merong omission, selection and commission. Yung omission po, yun ang napakaimportante tulad nito, no traditional media report. Omitted po yung insidente na sinipa po yung misyonaryo ng KOJC. Ano? Ganyan po ang paraan po nila. Omission, 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 and selection, selection, selection ng kanilang gustong makita lang po ng publiko. Yung Marcos Trust Rating App, sabi po ng report ng GMA News na naman, Vice President Sara dips in latest Okta survey. O kaya po ang susunod na balita po ay ating ilalabas tungkol sa Okta. Nasa screen ko na. UP distances from Okta research polling, research, consultation activities. Ayaw po ma-identify ang UP po dyan. Kasi po sa totoo lang na I've seen Okta in operation, I've seen Okta operate with some friends of mine. Positibo ang lumabas tungkol sa mga friends na aking tinutukoy, hindi ko nababanggitin kung sino. Kasi nabayaran sila. Eh, siyempre ngayon na-establish na po ang pattern after for a while na they were trying to establish their credibility pero after a while talagang puro kita na lang po ang ginagawa po nitong Okta Research. At umabot na po dito na direktang pagsisinungaling po ito na Marcos Trust Rating App. Hindi po totoo po yan. Alam naman po natin by day-to-day encounters lang po sa tao. Ano? Sensing of the overall public sentiment and the reality the public faces, high prices and so on. So, scratch na po ang Okta sa akin. And it should be scratched from anybody who wants credible surveys and polls. No? Okay. So, balik po sa traditional media, nagpirma-pirmahan pa po itong mga traditional media. Medyo